pinatay na po yung driver ni Alice Go na personal. Siyempre nakakaalam kasi siya, siyempre baka magsisiwalat. Ito ang Istorya Pinas. Malaanghel sa ating paningin, iyon pala, isa palang malademonyo ang mga ginagawa matapos siniwalat sa YouTube live ni Toto Kausing sa kanyang mga aligasyon laban kay suspended mayor Alice Go o Go Waping. Di umano matapos pinagurgor ni Alice Go mga taong pwedeng magdiin sa kanya tungkol sa pagkadawit niya sa illegal na operasyon ng Pogo at mga krimen na nangyari sa Pogo Hub sa bayan ng Bamban. Una-una niyang pinatahimik ang civil engineer na naperma sa kanyang mga building permit sa Baupulan, at pangalawa ang taong naglakad ng kanyang late registration na si Gilbert Flores na dinukot noong May 30 at nakitang may gurgur sa leeg noong May 31 nitong taon lang. Nagpost pa ang anak mismo ni Gilbert Flores na sinabi dito na wala daw kinalaman ng mayora tungkol dito at sa pagkamatay ng kanyang ama. Patuloy pa ang investigasyon tungkol sa pagkamatay ni Gilbert Flores, ngunit ang mga anak niya ay may conclusion na kaagad. Ayon pa sa pahayag ni Toto Kausing dati na siguro tinatakot ito o binayaran di umano kaya pinatahimik ang pamilya. Ayon ni Toto Kausing, meron daw itong scout rangers na mga galamay, itong si Mayor Alice Go, at ito ang mga inutusan sa pagdukot at paggurgur sa mga taong susuway sa kanyang utos. Oh my God! Grabe to. Sa patuloy na pahayag ni Toto Kausing, hinahanap na daw ni Alice Go o Go Waping ang mismong personal driver nito, at siguro pinagurgor na kasi hindi na nakita, at di umano yung nagpanggap na Amelia Lial ay pinagurgor na rin ni Alice Go. Grabe ka talaga, Go Waping. Sobra ka na. Dapat kung anong mga ginagawa mo, yun din ang dapat ipataw na parusa sa'yo. Nasaan na ba itong mayora na ito? Nandito pa ba to sa Pilipinas? Kailan ba matatapos ang mga problemang dala nitong mga illegal na pugo sa ating bansa? Kaya dahil sa trending na kontrobersyang ito, nagbigay ng samot-saring komento ang ating mga madlang netizen. Dapat talaga lansagin at total ng iban ang operasyon ng pugo na kinapapalooban ng mga sindikato. Grabe na ang nangyayari. Ingat kayong lahat habang nilalabas ang mga masamang ugali. Guo, paalisin po lahat ng sagabal sa Pilipinas. Mga kapatid, lalo na po mga insik, sana gawin ng aksyon. Yan maging magkaroon ng kapayapaan ang ating bansang Pilipinas. Hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Sana makulong na yan habang buhay. Alice Go might look so, but really inside, she's a dangerous person. Sa pagpatuloy po ng ating pagsisiwalat, ang ating pumpakay rito ay may labas lamang katotohanan at masipa natin sa Pilipinas ang peking mayor. Hindi siya totoong Pilipino. Klaro, konfirmado na po ng aking A1 source. Ang pinanggalingan po ng aking informasyon ay hindi ko po sasabihin kung sino siya, sapagkat po ay sigurado ako na papatayin siya kung malalaman kung sinong pangalan niya. At sa totoo lang, sinisiguro ko na ako'y delikado rin. Pero sa ngalan ng Diyos at pag-iingat, ay hindi tayo magagapi ng kampo ng mga demonyo. Alam mo po, bago ko sisiwalat kung sino si Alice Go, nais ko lang sabihin sa inyo na talagang sa likod ng mukha na malaanghel nito ni Alice Go, o ang totoong pangalan niya ay si Go Waping, ay ang satanas na may sungay at may buntot. Yan po siya. At ito ang problema natin sa ngayon. Marami na po siyang pinatay na mga Chinese na nangutang sa kanilang junket-junket dyan, sa kanilang mga pugo-pugo, at ang hindi makabayad ay talaga ng sinisimento na dyan sa pangalawang safe house nila sa Makati. Ang safe house nila po sa Makati ay dalawa. Ang isa sa Burgos Street, dyan sa Makati. Ang isa ay hindi ko lang banggitin kung saan, at ang nangyayari dyan, basta may papatayin sila, dinadala doon sa kanilang lugar sa may Maribeles. At bago ba paggaling sa Maribeles, talagang pwede namang patayin doon, pero dinadala nila dito sa Makati. Ang pakay nila ay para hindi na yan magkikwento.
Ang problema lang dito, yung mga Chinese na pinatay niya na hindi nakabayad sa mga utang, nagsusugal, natatalo, na umutang sa junket, ay hindi na makakabalik ng buhay sa kanilang lugar sa China. So anyway, ang ginagamit po ni Alice Go or Go Huaping sa kanyang mga sindikato, sa kanyang pamamaraan, na isa sa pamamaraan niya para mapatupad niya yung kanyang gusto, ay gumagamit po siya ng mga Scout Rangers. Bigyan na natin ng pangalan yung isa sa mga Scout Rangers na ginagamit niya na pinapapunta niya, taga Quezon City ito, na pinapapunta niya sa Mabalacat, hindi sa Bamban, kung meron siyang ipapatay. Ang isang huling misyon na ginawa nitong Scout Ranger na to, pwede ko siyang tawagin sa pangalan na Leon Guerrero. Leon Guerrero, parang Lito Lapid, no? Leon Guerrero. Si Leon Guerrero ay isang Kapampangan na sundalo na napapagamit din kay Alice Go. Siya po ay isa sa Scout Rangers, 4 na Scout Rangers na ginagamit niya para pumatay. At sinasabi ng aking source ng information na si Leon Guerrero na yan, na isang Scout Ranger, ang ginamit para dukutin noong May 30 si Gilbert Mejia Flores na siyang nagpa-late register kay Alice Go. Kasi si Gilbert Mejia Flores po ay isa po siyang empleyado sa Tarlac Civil Registrar's Office. Alam niyo naman ng Civil Registrar's Office po ay yan po ang opisina sa bawat bayan, bawat lungsod, na kung saan bawat may panganak, obligado po ang mga doktor na nagpapaanak, ang midwife na nagpapaanak, at kahit na pati hilot na nagpapaanak, obligado po sila na within 5 days dapat mag-submit na sila ng form ng birth certificate of live birth na nakalagay na dyan yung pangalan ng ipinanganak, pangalan ng nanay. Kung hindi man makilala ang tatay, basta importante nanay. So, iba pang mga detalye. Kung sino ng paanak, ipangalan din dyan. Kung hilot, ilalagay din dyan. Ngayon, mayroon ding proviso sa ating batas na marami po, kinikilala po kasi na maraming mga Pilipino ang hindi nakapag-rehistro kaagad ng kanilang certificate of live birth pagkatapos sila isinilang. Isang halimbawa na po yun, ang ayon sa Philippine Statistics Authority, sa kanilang report doon sa hearing sa House of Representatives, umabot po ng mahigit 3 milyon hanggang ngayon ang mga Pilipino na hindi pa nakarehistro ang kanilang kapanganakan. Alam mo, aminin ko, ako ay 24 years old na nung nilate register ako ng nanay ko na namatay. 1 year sa ngayon na namatay. Nilate register niya ako sapagkat kukuha po ako ng board exam bilang para pagka-civil engineer. Kaya dahil ang problema ko na nag-aral ako noon sa Coronadal National Comprehensive High School, sa Coronadal Central Elementary School, at hanggang sa gumraduate ako sa Mindanao State University, Marawi City, ay wala akong birth certificate. Kasi nung panahon na yon na ini-enroll ako ng nanay ko sa Coronadal Central Elementary School, ay sa buong Pilipinas, nagtitiwala na yung eskwelahan o Department of Culture and Sports, no? Education, Culture and Sports, naniniwala na sila sa kung ano sasabihin ng nanay kung kailan ipinanganak ang bata at ini-enroll. Kaya no ako yung nag-grade 1, wala akong birth certificate. Kaya nagkaroon ako ng birth certificate nung nagkaroon ng late registration nung kumuha ako ng board exam na. So in other words, hanggang gumraduate ako ng Bachelor of Science in Civil Engineering, full scholar pa, wala namang birth certificate. Alam mo, kikwento ko dito, maraming nagsasabi rito sa akin na yung mga ibang mga kasing edad ko o mas matanda sa akin na 10 taon, ang kanilang report sa akin sa kanilang mga message
o mga private messages ay retirado na sila ngayon, ay hindi sila makatanggap ng kanilang mga pension sapagkat ang problema nila ay wala silang birth certificate. O kagaya ng aking subscriber na si Papa Doms, Domingo Ligario, mechanical engineer siya. Siya ay lisensyadong mechanical engineer, pero retirado na siya ngayon, hindi sa trabaho. Hindi niya makuha yung kanyang pension sa SSS sapagkat hindi siya makapagbigay ng birth certificate. Hanggang ngayon wala pa siyang birth certificate. So yan po ang kadahilanan kung bakit pinayagan ng batas yung tinatawag na late registration. At dahil meron tayong late registration, sinamantala naman yan ni Alice Go, ni Go Huaping, kasama ang mga sindikato niya, at pina-late register si Go Huaping at ang kanyang mga kapatid na ang pangalan ng mga kapatid niya. Ilabas natin. Ipakita natin sa ating screen para nagsasabi ako ng totoo. In short, dito kinonfirma ng aking source, A1 source, na si Go Huaping at sika si Alice Go ay iisang babae. Ngayon, gagamitan lang ito ng face recognition na application ay tumbok na si Alice Go o Goo, o ano man ang pag-pronounce mo, at si Go Huaping ay iisang babae. So pagka gano'n na, pag mayroon na tayong ebidensya gano'n, pwede nang gamitin ngayon ng Office of Solicitor General na isampa ang kaso para patanggalan ng Filipino citizenship at tanggalin siya sa pagiging mayor ng Bamban-Tarlac. Ngayon, sa susunod, isisiwalat ko kung ano ang naging relasyon ni Alice Go o di kay Go Huaping kay Raffy Tulfo at saka kay Loren Ligarda at saka kay Bong Pineda. Okay? So, kaya nga malakas ang loob niya kasi kakampi si Bong Pineda. So, tapos, ang importante po rito ang mga taong yan ay konfirmado na galing sa Fujian, China. Sa Fujian po, marami diyang mga inchik na mga sindikato. Ang style, mga nanggagaling sa sugal. Ngayon, kailangan nila linisin ang kanilang pera. Kaya, yan ang explanation kung bakit nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas. Itong tatay daw ni Alice Go, pambili ng helicopter. Pero yung helicopter na yan, yun ang ginamit na hinatid sa Lambunaw, Iloilo, si Amelia Leal para itago. Kasi baka makilala pa siya. So ngayon, ang isa pang sinabi sa akin, nag-alala daw yung aking A1 informant na pinatay na po yung driver ni Alice Go na personal. Siyempre nakakaalam kasi siya, siyempre baka magsisiwalat. Kasi ang problema kay Alice Leal Go ay isa siya pong amo na malupit. Makikita mo napaka-anghel ng mukha pero napakalupit sa totoong buhay. At dahil sa kanyang kalupitan, marami po siyang mga kasama sa trabaho, kasama sa buhay, kasama sa bahay na hindi tumatagal sa kanya. At mga ito ay umiiwas sa kanya. At mind you, hindi po siya nagdadalawang isip para maipapatay, para maitago lamang ang kasinungalingan. Talagang ginagawa niya magpapapatay. Kaya nga pinapatay po si Gilbert Mejia Flores na para malaman, para hindi siya magsasabi na siya mismo ang nagsampa at nagproseso ng tinatawag na late registration ni Alice Go. Kaya lang nakuha na rin itong passport na kopya ni Alice Go, ay pwede nang gamitin ng Office of Solicitor General yan para mapatunay na hindi siya na siya ay si Alice Go at si Go Huaping ay isang babae o isang tao lamang. At kung ganoon, maipresenta yung passport ni Go Huaping na Chinese, matatanggalan na ngayon siya ng pagkapwesto ng pagka-mayor at matatanggal na siya sa pagka-Philippine citizenship at yung mga lupa na binili niya ay magiging magsasampa ang Office of Solicitor General ng tinatawag na reversion at ibalik sa Pilipino ang mga lupa na nabili niya. Actually, isa lamang sa mga halimbawa, maliit o libo-libo na pong mga Chinese ang nangyari na pinalabas ng mga tunay na Pilipino
sa pamamagitan ng tinatawag na scam na ginagawa nila. Marami kasing Pinoy sa atin na pag binigyan ng pera, mga opisyal ng bayan natin ay nawawala ng pagka-Pilipino nila. So, tinatanggap nila ang late registration na Pilipino yung isang kagaya ni Alice Go, kapalit nun ay may pera binibigay. At pagkapagbigay ng pera, sila nga ngayon ay makapagbibili na ng mga lupa at makapagpatakbo pa ng kagaya kay Alex Go. Kagaya niyan huwag na tayo lumayo diyan sa Catanduanes, probinsya at isla ng Catanduanes, yung gobernador diyan na si Joseph Kua ay totoong Chinese yan, hindi yan totoong Pilipino. Ang kapatid niya na basic gobernador ng Catanduanes ay si Philip Kua ay totoong Chinese yan, hindi yan totoong Pilipino. So pure Chinese ang nanay, pure Chinese ang tatay. At ang naging asawa nila ay pure Chinese din. At binuhusan sila kay Kumu, sila mga spy, kagaya kay Alice Go, ginagamit nila ang kaalaman nila na makukuha sa Pilipinas para gagamitin ng China kung paano atakehin ng China ang Pilipinas sa pamamaraan ng pera, sa pamamaraan ng ekonomiya, sa pamamaraan kung paano nila pautangin at magiging pagiging kapit sa patalim ng Pilipino at siyempre luluhod na lamang sa Pilipinas. Ganun po mga pakay ng mga ito ng mga spy. Hindi lamang sa gera ginagamit ang spy. So ang spy dyan ng China sa Catanduanes, sa Bicol area ay si Joseph Kua at saka si Philip Kua. Si Joseph ay gobernador ng Catanduanes, si Philip Kua ay vice-gobernador Catanduanes. Napinili nila yung Catanduanes kasi malayo sa kabihasnan. So medyo mahirapan mabibisto. Pangalawa, malapit po yan sa Benham Rice. At ang hinahabol ng China ay yung Benham Rice. At dahil naman sa ginawa ng China doon, konektado po ito lahat sa mga pang-agaw sa West Philippine Sea. Konektado rin ito sa insidente na kung saan ay binunggo ng mga maraming barko ng mga Coast Guard ng China, ay hindi naman barko kundi maliliit na bisil, ang ating mga maliliit na bisil din. So at saka tinusok ang rubber boats natin. Siyempre malulunod yung ating ang ating mga rubber boats na yon. Kaya ganun ginawa ng mga bastos, umakyat pa sila, kinuha pa mga baril ng ating mga kasundaluhan. Kaya kasama po yan sa spy nila yung si Alice Go at saka si Joseph Kua at saka si Philip Kua. At ito naman si Joseph Kua at saka Philip Kua, maraming mga politiko na kamag-anak. Lahat ng politiko sa Pilipinas ay kamag-anak nila. Bakit? Ang lahat kasi ng Pilipino mahilig magkuha ng pera ng pamahalaan. Kaya magkamag-anak sila lahat ng mga kuha. So hanggang dyan lamang po tayo at maraming salamat at magandang gabi! Alice! Go! Huaping! So, Edna